Dito, may sigaw na dito. Lenny kami, Lenny ako. Sino na kayo? Bakit po Duterte? Lenny at saka kay Duterte. Ako Lenny ako. Lenny ako, Lenny. Compare ko nga yun eh, Sara Duterte. Kaya pala rin si Sara sa ano. Ano kayo, hindi na nalala kay Duterte lang isa sa family namin. Okay. Thank you. Salamat. Alam niya ayaw sa Duterte kasi mga addict sila. Oh! Hindi na ba yan? Sino bang nagtangay ng mali-malita, ma'am? Sino bang malita-malita? Alam niya, hindi nanonood. Puro teleserye yan eh, puro teleserye. Walang alam yan sa politika, puro teleserye yan eh. Huwag solohin. Sino ba nagsolo? Sino ba nagsolo ng billion, trillion? Sila. Puro teleserye yan, Korea movie. Ako tanongin niyo dyan. Puro Duterte. Hindi na magbago, ma'am. Ay, siyempre. Profile ko nga yun dahil nagagalit sa akin. Dahil bakit ako Duterte? Yun ang gusto ko eh. Dahil tunay na batas, di ba? Malaman kayo si Tatay Digo. Ay, miss ko na siya. Alam niya, pag nagsasalita si Tatay Digo, talagang maano mo siya. Matadama mo ang pagmamahal niya sa kapwa. Naiyak tuloy ako. Ma'am, anong ngayon isang Hindi mo Pilipinas, di ba? Kasi nga, ginawa naman, isang taon na, di ba? Nakakalungkot. Eh, imbis na meron tayong tunay na nagmamalasakit sa ating bayan, anong ginawa nun? Yung sinasabi nilang warrant, nasan? Hanggang ngayon, hindi nila mapatunay yung warrant na yan. Di ba? Lahat ng katarantadong ginawa nila sa panahon ng Duterte. Kasi kung tutuusin, ako sa lugar ko, squatter ako eh. Talagang damandam ako lahat ng mga katarantadong sa squatter. Although dito rin sa Palay-Palay. Iba talaga yung panahon ni Duterte, talagang lahat. Tumahimik lang mo, si Raulo tumahimik. Katotohanan ng buhay lang. O ngayon, tingnan nyo ang mga krimen. Saan ang human rights? Walang magawa. Daming krimen, nasa na? Bakit para sila nagtatanga-tanga? Hindi nila naiintindihan yung mga crime. Ano nangyayari? Bakit? O ngayon, si ano ginagawa pa nilang hero? Tatanungin nila kung sino talaga yung si ano. Kalimutan ko tuloy yung pangalan demonyo na yan. Ginagawa pang hero ni Hontiveros. Katao ng mga yan, pagtanong ito, munta siya ron, magtanong siya sa bawat tao doon, malalaman niya ang tunay na background ng iyon na yan. Sana po, mabalik na si Tatay Digong sa Pilipinas. Eh, mahal niya ang taong bayan, mahal niya ang Pilipinas. Ma'am, ano po yung legasya ni Tatay Digong na naalala niyo po? Marami, napakarami. Kami naman, Napakarami. po, para kami naman. Tingnan niyo naman ang mga pinagawa ni Tatay Digong ng mga ano na yan, mga kalsada, di ba? Nakita niyo naman, hindi na natin kailangan magyabang. Yung mga korap, yung mga hindi nagbabayad ng tax, kita niyo naman ang bibigat, ang binangga niya. Pero isang salita lang, si Duterte magaling. Salita pa lang, wala pa siyang ginagawa, pero kita niyo, napakatibay niya. Nasalita pa lang yun, nagwa-warning pa lang, pero lahat nagpapalit. Ganun dapat ang batas natin, hindi yung lingas kukul, mahirap. Tingnan nyo kaming mahirap, ano nangyari. Diba? O yung panahon ni Tatay Digong, kahit Gawin nila ng paraan yung gasolina. wala rin nakagawa sa buhay namin. Sa totohanan, sa sarili namin, wala naman siya nagawa. Pero sa katotohanan, sa buong lipunan, mas natin yung mga ginagawa niya. Kabutihan para rin sa Pilipinas. Napakadami. Marami ng tanga talaga nagbubulag-bulagan. Hindi nila naiintindihan eh. O paano ni Duterte? Ano sabi ni Tatay? Ayaw niya ng ganyan magnanakaw. May nabalitaan ba tayo? Wait, pinabati ko siya keso ganun-ganun. Kaya kasi nila lahat yan. Marami tayo. Panahon pa ni Cory, yung tax ni Lucio Tan. China yan, yung China sinasabi, totoo ng buhay. Ang sabi ni Tatay, hindi natin sila kailangan kalaban. Kundi, pakipagkuntsaban tayo para tayo magkaroon magandang negosyo. Totoo yun, dahil sa totohanan lang. Lahat ng ginagamit natin doon, made from China. Oh, hindi kilingan natin sa rin yung produkto natin ng mahal-mahal eh. Pero tingnan nyo na yung product ng China, mura na. Pagkagamit naman natin, tumatagal din. Nasa tao na lang kung madaling masira, hindi. Kasi ganun lang po talaga. Tataka ako bakit yung iba parang tanga lang. No? Eh, yung reality, sa totohanan tayo. Solid ang Duterte, magaling talaga. Eh, ako 50 na ako eh. Bata pa ako, idol na ng tatay ko yan eh. Ilang taon na kayo, ma'am? 50 po. Mukhang 16 lang kayo, ma'am. Di ba? Talaw ko. Pero sa totoo lang po, bata pa ako, gabay na gabay ko na yan si Duterte. Dahil tatay ko, solid Duterte rin yan eh. Although mayor pa lang siya nung datay na yan. Talaga na susundan na namin ng papa ko yung legacy ng mga Duterte. Nasa Davao pa siya. Eh lalo na naging presidente. Imagine, tumakbo siya, wala siyang tropa dito. Tama sinabi niya, wala akong kakilala rito. Hindi ko sila kilala, wala akong partido.
Pero nakita nyo naman, parang na solid, nanalo. Bakit? Kasi ang tao kasi sa panahon ngayon, utak na tao ngayon eh. Hindi sila basta nagsasalita, kumikilos na lang. Ang problema sa atin, kung kumilos kasi tayo, katulad niya, magraralisan. Anong ginagawa sa atin? Kinukulong. Ay, paano tayo? Nasaan na natin karapatan? Wala na. Kasi pag nagsalita tayo, baka nga nga, nagsalita, maraming nagagalit sa akin. Kaya wala akong pakialam magalit sila. Kasi yun talaga ang reality ko eh. And nakikita ko naman ang tunay na pangyayari panahon ng Duterte. O yung pandemic, ano ba nangyari? Di ba nawakan niyo tayo ng maayos? Eh kayong tingnan niyo yung gasolina, anong may tutulong natin na panahon BBM? Hindi pa nga, wala pa nga nangyayari, may mga pondo pang gasolina, anong ginawa? Tinaasan na nila ng tinaasan. Bakit? Anong nangyayari dyan? Sino kakuntsabahan dyan? Kailan taas ang aragad ng gasolina? Hindi pa nga dapat ubos yung gasolina natin, may pondo pa tayo. Anong ginawa nila? Anong gasolina ka sa iba, sabihin, wala nang gasolina, wala yung stock. Pero tutuwanan, ang sabi niya sa gasoline boy, ang sabi niya, bakit kailangan ihinto na ang pag-susupply ng gasolina? Eh, meron pa tayong pondo. Totoo yun. Kung ngayon, magkano ng gasolina? Ano na ngayon nangyari sa taong bayan? Wala na. Kaya ang akin lang po, sana nga po, nanalo si Tita Inday Sara Duterte for President. Hello po. Ma'am, alin po ang mas safe na panahon? Kay Tatay Digong o kay Siyempre, BBM Duterte ngayon? talaga. Duterte talaga, sa totohanan. Yung mga addict sa amin, dati mga zombie. Ang panahon ni Duterte, puta. Sabi nga ng asawa ko pag lumalabas, dati, ang ganda, ang pangit-pangit niya, mukhang impacta. O yung isa, ang pangit-pangit, nakakatakot yung mukha. Nung panahon ng Duterte, mukha na ulit tao. Uy, ang ganda pala niya, ang gwapo pala niya, imagine. At saka talaga doon sa lugar namin na nahihimik talaga. Yung crowded na, sugal dito, maingay dito, labas-pasok, sinisin. Nung panahon ng Duterte, talagang alas 6 pa lang, wala nang tambay. Pati mga bata, ayun, punta kayo sa lugar namin. Layo pa lang, lubungin ka na eh. Uy, dito ka sa amin magsyabu. Ganun na ngayon kalupit. Nasasalubungan, pati mga bata nagiging nagiging partnership na nila sa trabaho nila. Na, dito ka sa amin magsyabu, 50 peso. Imagine. Pero ang daming polis, nagbubulag-bulagan. Bakit? Ganun, bakit? Tapos sasabihin nila, masama ang Duterte. Bakit? Eh alam naman nagiging masama ang Duterte. Involved kayo sa drugs eh. Involved kayo sa crime. Eh bakit naman dami-dami tao, di ba? Hindi naman tayo lahat maapektuhan ng puro patayan na yan. Dahil hindi tayo involved doon. Tayo involved ka lang naman dyan. Pagka, may ginawa kang hindi maganda. Lalo na kung about the drugs ang pinag-uusapan natin. Kasi, barangay mismo alam na nila kung sino talagang pusher dyan. So, pinaano yung sa Tokamundo time na yun kasi alam na yun eh, tinitimbre, ito si ganito, ito si kanon. O bakit sa dami-dami ng nakatira sa isang squatter? Pinipili lang naman doon kasi nung involved sa drugs eh. Hindi naman lahat ni-raid, di ba po? Kaya, ang masasabi ko, kaya lang sila nai-involve dyan, nagkakaroon sila ng problema kasi crime silang dinagal. Problema po kasi ngayon, wala niya yung flood control na yan. Lantarang pag nanakaw, ano nangyari? Hanggang ngayon, tinatakpan nila, puro, yung 18 months, anong ginagawa? Diyos ko po. Kaya mga taga-NBA, huwag naman po masyado tayong personal. Awa naman po kayo sa 18 months natin na nagsasabi. Alam niyo po yung ginawa ng 18 months, suicide na yan sa buhay nila. Para makatulong sila sa taong bayan. Huwag naman po natin masyado silang personal. Okay, kay 18 months sila, kay anong trabaho nila, kay whatever. Ang mahalaga, alam nila bye-bye nila mga pangyayari sa mga nangyayaring mali-maliit ang pera na yun. Bakit huwag naman po natin masyadong personal mga hindi, pabayaan po natin magkwento sila ng mga pangyayari. Huwag po natin masyado silang gipin. Kasi tao yan eh. Marunong silang matakot, siyempre. Tao yan eh. Kakasuhan mo. Interview mo ng ganun. Huwag naman po masyado. Nasa ombudsman na ang kaso. So, ang napakagaling ng ombudsman, alam niyo po, pag diyan ka nag-complain, talagang kahit ikaw na nag-complain, imbestigahan ang pagkatao mo yan. Kaya huwag na po natin masyadong taga-NBI po. Kasi yan ako. Huwag naman po masyadong personalin. Di ba po? Imagine kung interview nyo isa-isa. 18 sila, 18 na abogado. Sinong babayad niyan? Oo nga naman. Di ba po? Kasi huwag naman po tayo masyadong sa 18 Marines. Sila ang tunay na buhay na saksi. Pag nanakaw sa gobyerno. Kaya bigyan po natin sila makapagsalita. Kumari, live sila, Senado. Interviewin sila bakit po ayaw nilang pa-interview sa Senado? Puro lang impeachment. Hindi na natapos. Pag nanakaw, bakit? Ngayon, pinipilit pa rin nilang butas ng butas. Saan nila nakukuha yung mga kadami-daming butas na pag dinating talaga sa pangyayari? Wala naman. Kasi wala. Kaya nga sinasabi na, hindi niya pwede ilantad yung si Piatos
pag sinabi ng confidential, ba't mo kailangan lantad pa? Hindi sila nakakaintindi ng confidential. Sinagot na sila dyan Kapag sa... confidential, close door tayo dyan. Kasi mabigat ang nasa ilalim yan. Gobyerno pa rin ang nasa ilalim ng ano na yan, confidential na yan. Sabi ni VP Sara, pag linangkad si Piatos, malilis ka rin Yes. yung yes. operation ng national security. Opo. Yun ang iniingatan niya. Kaya kung maaari nga confidential, huwag na natin ilantad sa news kung sino ba yung Piatos. Confidential is confidential, close door yan. Diba? So, bakit parang gusto nila i-vulgar pa? Para ano yung tao, sobrang mapahamak naman, wag naman. Isa mga kongresista ma'am na pinipilit na ilabas kung sino si Mergos Piatos. Ano masasabi niyo po sa kanila? Confidential nga po eh. Magkakaalaman din yan sa uli. Magkakaalaman din. Ma'am, ano pong masabi niyo, di ba sabi ni John B. Crimolia, mas safe na raw ang Pilipinas ngayon. Sir, gising.